Alright mga kapatid, welcome back po. Duterte ng Duterte. Wala na kayong ginawa. Lahat na ng klase, lahat ng kwan, lagi nyong Duterte ang may gawa. Nakakahiya mga kapatid, di ba? Wala nang ginawa ang Kongreso sa sambayan ng Pilipino na dapat kayong gumagawa ng batas. Pinagtutuunan nyo yung mga bagay na makakatulong sa sambayan ng Pilipino dulot ng masalimot na sitwasyon, dala ng gera, dala ng pagtaas ng langis sa iba't ibang panig ng mundo na tayo'y bahagi ng pagtaas din na hindi maiwasan. Dito sa mga pulo, maabot na ng magna 92 per liter. Pero anong ginagawa nyo, di ba? Politika ng politika. Dahil ayaw nyo na may kalaban, gagawan nyo lahat ng kwento o mga bagay na hindi naman katanggap-tanggap sa aming sambayan ng Pilipino. Dahil alam namin ang kwento, alam namin kung kayo'y gumagawa lang ng mga tinatawag na para masira ang Vice Presidente. Tinanong minsan yung ating si Kong Luistro, di ba? Kung may mga ebidensya na base sa kanyang interview, kukunin pa lang daw. Imagine mo yun, di ba? Kukunin pa lang ang mga ebidensya. Ibig sabihin wala pang ebidensya. Nangangalap pa lang pala kayo ng ebidensya, di ba? Kaya yung nakakakuha doon dala ng hangad nyo na ma-impeach ang isang vice presidente na imbis na gawin nyo yung trabaho nyo na gumawa ng batas, gumawa ng paraan para maibsan ang paghihirap o maibsan ang tindi ng dinaranas natin, dala ng pagtaas ng langis. Inaatupag nyo yung impeachment na wala namang kapika-pakinabang o hindi minsan man makakain ng sambayan ng Pilipino. Nakakalungkot mga kapatid, di ba? Alam naman ng lahat na talaga ito'y politika dahil hindi nyo kaya ang isang vice presidente, Inday Sara. Kaya lahat ng bagay gagawin nyo di ba? Tapos ang nakakakuha dito mga kapatid, base sa kanyang sinabi na si BP Sara daw ang lumatag ng mga ebidensya. Baligtad ng sitwasyon. Kayo ang umaakusa, dapat nilalatagan nyo ng ebidensya. Hindi yung yung inaakusan nyo, siya maglalatag ng ebidensya na siya may kasalanan o ano pa man. Di ba marapat lang na kayo? Baligtad ng, di ko alam. Sabi nila, naging huwis ata yan, si Kong Luistro, o di ba abogado, pero di ko alam base sa kanyang mga salaysay naman, di ba? Siguro ganoon siguro dahil sa yung kanyang asawa, di ba? O di ba? Nagkaroon ng kaso ng rape siya, tinago niya, di ba? O base sa kanyang interview, di ba? Kasi abogado daw siya, o di ba? Kita mo kung paano niya balaktutin ang batas, di ba? Kaya sa mga congressman, panawagan sa congressman, mga congressman nandiyan sa kongreso, mahiya naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Hindi nyo ba nakikita ang sitwasyon? Sobrang napakahirap na, napakataas. Imbis na gumawa kayo ng tinatawag na batas o amendment regarding dyan sa pagtaas, yung pag-isipan nyo kaya yung tinatawag na 12% VAT sa ating krudo o sa gasolina, pag-isipan yung pansamantalang alisin. Hindi. Ang inaatupag nyo, di ba? Tinatanong ko nga ano ba? Makakain ba ng sambayan ng Pilipino kung mai-impeach ang BP Sara? Wala naman, di ba? Mai-impeach siya dahil sa unang-una, kutsabahan kayo dyan di ba? Mai-impeach siya dahil sa unang-una, may mga naratibo kayo Dahil unang-una, di nyo kayang labanan ng harapan sa eleksyon. Mai-impeach siya dahil sa Duterte siya. Di ba?
Yung samantalang yung sa loob ng 3 taon ng administrasyon na to, lugmok ang ekonomiya. Said ang kaban ng bayan, dala ng pagnanakaw, talamak na nakawan sa gobyernong ito. Kumbaga tawagin rampant ang korupsyon sa ating gobyerno. Hindi nyo ba nakikita yon, mga congressman? Imbis na yun ang pagtuunan nyo ng pansin na ma-recover, katulad niyan, may naglabas na naman ng pahayag ang ating palasyo na ibebenta yung mga properties diyan sa FTI, di ba? May mga properties sa may Makati. Yun ang naiisip nyo lagi, yung magbenta ng properties. Hindi nyo gawan ng batas o hindi nyo gawing bagay na habulin yung mga nagnakaw. Isa pa, ito, di ba, deklarada na ng Supreme Court, yung state tax ng Marcos na base doon sa 203 billion na ata yan, kung hindi po ako nagkakamali. Oh, bayaran niyo yan, Marcos, para maibsan, makabili tayo o maka-import tayo ng langis sa ibang kwan na mayroong langis. Oh, yun yung atupagin nyo. Iyon yung atupagin nyo na mabigyan ng pangsamantalang kaginawahan ng sabay ng Pilipino. Hindi yung puro impeachment, puro politika, puro atake. Lahat na ng kaso dito sa Pilipinas, binato nyo na sa Duterte. Siguro dadating ang oras at araw, pati yung pagpatay, pati yung pagtegi kay Dr. Jose Rizal, baka ibintang nyo na rin sa mga Duterte. Oh, sino ba talagang totoong salot sa sampay ng Pilipino o dito sa ating bayan ng Pilipinas? Way back 1986, Marcos ang salot sa ating bayan. Dangan nga lang, binigyan lang natin ng pagkakataon yung isang Marcos ulit para makita natin kasi ang ating nasa isip, hindi magagawa ng isang anak ang ginawa ng tatay. Pero baliktad, mas malala pa. Dahil unang-una kaba ng bayan ng nilimas na walang kaimik-imik. Mga senador, Senador Pampilo Lacson, di ba? Oh, hindi mo ba nakikita yan? Nilimas na ang ating kaban ng bayan. Mga congressman, nilimas na. Bakit hindi kayo umiimik? Ito, naglabas ng isang pahayag ang ating tinatawag na Senador Rapi Tulfo. Naging sani daw ng kaguluhan ang mga Duterte ng bulag po kayo, Senador Rapi Tulfo. Nakitang-kita nyo na kung paano sinaid ang kaba ng bayan sa panahon ng administrasyon ng Marcos Jr. Tapos sasabi, opinion ko lang po Senador Rapi Tulfo. Baka po nagpapatunog-tunog lang po kayo. Dahil baka nga, di ba? Ikaw ang maging bahagi o maging... Ako nagtatanong lamang po para gawang standard bearer lang, di ba? Kaya ganyan na ang lumalabas sa mga pahayag mo. Pero lagi mong tandaan, hindi po natutulog o hindi po bingi, hindi po bulag ang sambayan ng Pilipino. Kita nila, alam nila kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Alam nila kung sino ang magnanakaw o sino ang mastermind. Pero hanggang ngayon, hindi nabibigyan ng waran. Hindi nabibigyan ng kaso. Bakit? Kamag-anak, pinsan, anak, asawa. Kaya ganun ang batas natin dito Kaya nakakalungkot mga kapatid. Yung ating mga congressman, babalik ko lang po sa Congress. Ang ating mga congressman, ang trabaho dapat nila, yung magbigyan ng maayos at kampanting buhay ang sambayan ng Pilipino. Bakit? Sila yung gumagawa ng mga batas. Dapat yan po inaatupag nyo. Hindi po yung atake sa mga Duterte. Alam naman namin. Yang Bicol Saro, di ba? Party list. Kung makakawan, akala mo sobrang linis, di ba? Ikaw po ay tinanggal ni Digong nung panahon ng panunungkulan. Bakit? Biyahe ka ng biyahe. Pera ng bayan ang ginagamit mo. Tapos magmamalinis ka. Bakit ka galit? Kasi ganun nga. Sinitanti ka ng Duterte Digong. Kaya mga kapatid,
Itong ating mga congressman, nananawagan po kami, bilang mamamayan ng sambayan ng Pilipino, bilang mamamayan, po pwede ho ba? Ituon nyo ng pansin ang paggawa ng batas, lalo ngayon crisis ang ating kinaharap. Bigyan nyo ng halaga o bigyan nyo ng pagkakataon na mabigyan ng pansamantalang kaginawahan dulot ng pagtaas ng langis sa pandaigdigang merkado na hindi tayo pwedeng madamay, talagang madadamay at madadamay tayo. Kaya ang aming pakiusap, yun ang bigyan nyo ng solusyon. Bigyan nyo ng pagkakataon na lahat ng pamamaraan para bumaba yung langis o makakreate kayo para makabili ng langis sa iba't ibang panig ng mundo na pwedeng pagkunan. Yun ang tupagin nyo. Dahil yung impeachment po, hindi namin makakain yan. Ma-impeach ang BP Sara, makakain namin yan. Oh,